Ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Bata pa lang tayo, naririnig na natin ito sa mga magulang natin o kaya ay sa school. Pero as we grow older, parang mas natatamaan tayo nito lalo na kung may ine-expect kang malaking pera, kagaya ng mga incentive, bonuses, or 13th month pay. Kaso, pag nakarating na, parang dadaan lang. Bakit ba palagi na lang ang bilis maubos? Ang tagal mong inantay pero ang bilis ding nawala. Sabi nga nila, di pa nag-iinit sa palad mo, lumipad na. Alam mo na, bagong gadget, regalo sa sarili, travel, at kung ano-ano pa. Pero teka lang, gusto mo bang maging one-day millionaire? O gusto mong maging long-term wealth builder? In this video, pag-usapan natin paano iiwasan ang one-day millionaire mindset para hindi lang mawawala ang pera mo, kundi mapapalago mo pa. Hello mga ka-RFF, this is Morgan de Guzman from Rambler Financials. In this video, pag-uusapan natin kung bakit ang bilis maubos ng pera, lalo na kapag may ine-expect kang malaking halaga. Kasi ibang klase rin naman talaga yung feeling kapag may biglang malaking amount na paparating, di ba? Parang, yes, ang dami kong mabibili dito. Yung mga matagal mo nang inaasam-asam na mabili, pwedeng-pwede mo nang mabili ngayon. Nandyan yung mga pang-shopping like ngayon, merong Shopee, Lazada, TikTok, pwede rin pambili ng bagong gadget, dine-outs, travel, at marami pang iba. Ang mindset natin usually, deserve ko naman eh. Ang tagal kong inantay, ngayon nandito na. Deserve ko naman sigurong magka-reward. Which is true, deserve mo talaga yan. You worked hard for it. Wala naman sigurong masama kung magre-reward ka sa sarili mo, di ba? Pero ang tanong, hanggang kailan mo gustong mag-reward sa sarili? Panandalian lang ba o something that could last your lifetime? Instant gratification ba? O baka pwede namang tipirin mo ng konti para may matira pa rin para sa future mo? Alam ko maraming guilty dito, kahit ako aminado. Nangyari din sa akin ito. Tao lang naman tayo, may emosyon, at nadadala talaga paminsan-minsan. Pero ang importante, dapat po ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya ngayon, in this video, discuss natin ang smarter way on how to manage your bonuses para naman hindi agad maubos or better yet, maitabi mo pa at mapalago. Step 1, automate your future. Kapag natanggap mo na ang bonus mo, ang una mo dapat gawin ay pay yourself first. You work hard for it, di ba? Kaya deserve mo yan. Huwag mo naman munang ubusin agad sa kung ano-anong bagay, bayaran mo muna ang sarili mo. Bago mo gastusin yan, ilagay mo naman muna sa investments mo o savings mo yung parte ng bonus mo para naman tumagal at lumago pa. Iwasan mo din muna ang pag-isip ng pagbili ng kung ano-ano, lalo na kung hindi mo naman kailangan. Hindi naman necessarily na 100% ng bonus mo, ilagay mo agad sa savings and investments mo. Kurut-kurut lang. Bakit? Kasi kung hawak mo yung pera o nasa bangko lang yan o e-wallet, ang tendency nan magastos at maubos mo agad. Pero kapag nauna na yung investments mo or savings, out of sight, out of spent. Halimbawa, meron kang 20,000 na bonus. Kung maapektuhan ka ng emosyon mo at naubos agad, edi wala na yan. Pero kung natabi mo kahit 20% or better, kalahati, 50%, napunta na sa investments mo o savings mo. So kahit maubos mo pa yung natitirang pera, wala na rin yung problema. Okay na rin yan kasi natabi mo na yung kalahati para sa savings and investments mo. May naitabi ka na para sa future mo. Now, paano bang magandang paraan para gawin ito? Meron po tayong automatic transfer sa savings account o investment app. So, bawat bonus or incentive may nakalaan agad. Automatic dapat yan. Mindset mo na dapat yan. Pangalawa, recurring investment setup. Naka-set up na yan sa investment account mo, auto-deduction. Hindi mo na kailangan mag-decide sa bawat bonus mo. Maganda ito tuwing katapusan o tuwing sweldo. Tandaan, out of sight, out of spend. Another one is emergency fund allocation. Kung wala ka pa or baka maliit pa, pwede mo ring i-consider na maglagay dito. Remember, ang goal dito ay hindi bawasan ang kaligayahan mo, kundi siguraduhin na may matitira pa para sa future mo. Wala namang masamang mag-enjoy, pero hindi maganda kung ubos biyaya. Moving on to step 2. Spend it wisely. Tulad nga ng sinabi ko, hindi naman bawal gumastos. Hindi rin bawal mag-enjoy.
Hindi lang maganda na wala kang plano at wala kang disiplina. Kasi ang problema minsan, kapag may pera, feeling natin unlimited eh. Pero pag nawala, dun lang tayo magiging aware at conscious. Kaya dito pumapasok ang simple but powerful rule. Sa personal finance, yung 50-30-20 rule. 50% goes to your needs, 30% to your wants, 20% to your savings and investments. 20% for savings and investments. Ito yung pinakamahalaga. Dapat ang part na to, automatic talaga yan. Non-negotiable. Tuloy-tuloy dapat yan. Hindi mo lang iniipon, kundi pinapalugo mo pa sa investments mo para kumita ng interest, dividendo, o capital gains. Kung gusto mo, pwede rin itong ilagay sa emergency fund kung kulang pa o para madagdagan mo pa. Unahin mo muna ito para kahit maubos na yung matitira sa needs at wants, okay lang kasi may naitabi ka na. 50% for needs. Ito naman yung mga essentials, kagaya ng bills, groceries, o pambayad ng utang kung meron. Halimbawa, may loan ka na medyo mataas ang interest dahil kinapos ka at nangailangan ka noon. Pwede mong gamitin yung 50% ng bonus mo para mabawasan agad ang utang mo o ma-eliminate mo na. 30% for wants. Pwede na dito ang pang-shopping mo, pang-travel, bumili ng bagong gadget, mag-dine out, mag-enjoy ka rin. Pero the key is may limitation. Huwag naman ubusin lahat, konti-konti lang ang paggastos. Ang goal po natin dito, enjoy today, but remember that you have to save something for your future. Maganda, i-example natin to, illustrate natin. For example, may 20,000 kang bonus. So 50% is 10,000 that goes to your needs. 30% goes to your wants, that's 6,000. And 4,000 naman or 20% that goes to your savings and investments. Di ba ang ganda pag may framework ka? Enjoy ka na, responsible ka pa, may naipon ka pa para sa future mo. Tandaan natin, smart spending is not about depriving yourself. It's about balancing today's enjoyment with tomorrow's security. Step 3, reward wisely. Siyempre, pinaghirapan mo nga yan. Deserve mo naman talaga na mag-reward para sa sarili mo. Kapag may extra income ka, allowance, incentive, bonus o 13th month pay pa yan, dapat lang talaga na i-celebrate mo yung mga efforts mo. Okay lang naman na kumain ka ng masarap with your loved ones sa isang magandang restaurant, bumili ka siguro ng bagong sapatos o bagong damit, mag-upgrade ka ng gadgets mo, mag-travel ka kung saan mo gusto. Ang sa akin lang naman, wag naman ubos biyaya. Dapat may matitira pa rin kahit papano. Pero ang isa sa pinakamagandang mindset, reward yourself in a way that benefits you long-term. Imbis na puro short-term, feel-good purchases lang ang pipiliin natin na rewards. Make sure na meron ding magandang value yan beyond today or in the future. Pwede ka pa rin mag-shopping, pero piliin mo naman yung mga bagay na talagang mapapakinabangan mo in the long run. Hindi yung basta bili lang, kundi upgrade na may impact sa work, business, o personal growth mo. Lagyan natin ng example para maganda, di ba? For example, mag-upgrade ka ng laptop mo o cellphone mo dahil medyo mabagal na at nakaka-apekto na siya sa productivity mo. Hindi ka mag-upgrade para lang makisabay sa uso, kundi dahil kailangan mo talaga and it will make you more efficient para sa work mo or sa business mo. Another one is mag-enroll sa course, webinar, or certification na matagal mo nang gustong i-take. Pwede yung digital marketing, usong-uso yan, cooking, real estate training, o kung ano man ang trip mo. Bumili ng bagong tools o equipment for your side hustle. Halimbawa, camera for content creation, cooking gear, if you're into this business, mic setup kung nagpo-podcast ka. Another example, mag-subscribe sa mga apps, software na talagang nagpapabilis ng trabaho mo like Canva Pro, editing software, cloud storage, accounting tools, mga bagay na makakatipid at makakatulong para sa iyo. Books or paid e-learning platforms na makakatulong naman for your career. Kagaya ng mga audiobooks, masterclass, course certificates, depende yan sa goals mo. Isipin mo na lang, with this kind of strategy, panalong-panalo ka, nakuha mo pa yung gusto mo, productive ka pa. Choose rewards with return. Minsan yung best reward din talaga yung something that could last, something that will give you return, yung pwedeng kumita,
kagaya ng mga pag-i-invest mo, di ba? Tuloy-tuloy mo lang yung investment account mo. You can also identify new investment opportunity. Pwede ka ring maglagay sa emergency fund mo, di ba? That way, tatagal yan at posibleng kumita pa. Iba yung reward na hindi ka lang pinapasaya. Nagtatrabaho pa para sa'yo, pa konti-konti over time. Because this is something that could secure your future. Another one is to experience wisely. Kung gusto mo naman mag-travel, kumain sa labas, mag-relax, wala namang problema. Pero sa akin lang talaga dapat may limit, hindi yung ubos biyaya. Hindi yung, sige na, minsan lang naman, tara na, game na. Make memories pero wag namang kalimutan ang responsibilities after. Hindi mo naman gustong masaya ka ngayon, pero bukas stress ka na, di ba? Bottom line, reward yourself, but let those rewards add value to your life. Hindi lang pampasaya, pampatalino, pampalago, at pampalakas ng future mo. Tandaan po natin, may reward na pang isang araw lang at merong reward na pwedeng panghabang buhay. Alin ang pipiliin mo? Bukod sa tatlong steps na pinag-usapan natin, isang paraan para upang hindi maubos ang pera mo ay yung tinatawag nating delayed gratification. Ano ba ibig sabihin nito? According to Google, delayed gratification is the ability to resist the temptation of an immediate reward in favor of a more valuable and long-lasting reward in the future. Kasi di ba talagang minsan hindi mo rin naman talaga mapipigilan. Madadala ka talaga eh. Magiging impulsive ka rin talaga. That's normal. Wala naman talagang problema. Walang perfecto. Dahil tao lang naman tayo at nagkakamali. Pero kapag palagi kang impulsive pagdating sa paggastos, aba, ayan na po ang hindi normal. Personally, isa sa pinaka-simple at powerful rule na ginagamit ko, it goes like this. If you can't buy it twice, you can't afford it. I learned this from the famous American rapper Jay-Z. For example, I want a brand new iPhone worth 100,000. I should have at least 200,000. Hindi yung todo ako. Sa totoo lang po, first upgrade ko was from iPhone 6 to iPhone 14 Plus. Sobrang nagtiis talaga ako. Kasi okay pa naman yung phone ko, di ko pa naman kailangan bumili. At importante, gusto ko talagang makaipon. So nagtiis talaga ako, but in the end, everything was worth it. Ang delayed gratification ay hindi tungkol sa pagbawal sa sarili mo, kundi ito ay isang strategy para masigurong bawat piso ng pera mo ay magagamit sa tamang paraan. Hindi yung basta-basta lang mawawala sa isang iglap. Kung consistent ka sa ganitong mindset, hindi lang mababawasan ang impulsive spending mo, kundi mas magkakaroon ka ng financial freedom, magkakaroon ka ng ipon at investments mo na magagamit in the future. Kaya tandaan mo, bago ka gumastos sa malaking bagay, tanungin mo naman muna ang sarili mo. Do I have the capacity to buy this twice? Do I have enough buffer? Kung hindi, baka mas wais kung mag-antay ka muna. Mag-ipon ka pa at paghandaan mo ang pagbili ng hindi nasasayang ang pera mo. Sa huli, ang pinaka-importanteng reward pa rin ay yung peace of mind because it is priceless. Alright, so may tatlong steps ka na para hindi basta-basta maubos ang pera mo. Number 1 is to automate your future. Bayaran mo muna yung sarili mo or pay yourself first. Ilaan agad sa savings and investments mo. Step 2 is to spend it wisely. Gamitin mo yung 50-30-20 rule para balance yung needs, wants, and savings and investment. Step 3 is to reward yourself wisely. Piliin mo yung mga rewards na may long-term value like learning, upgrading your gears, o tools na makakatulong sa trabaho mo, sa career mo, sa side hustle mo, o sa business mo. At syempre, yung bonus tip natin, which is to practice delayed gratification. Tandaan, if you can't buy it twice, you can't afford it. Kung susundin mo ang mga steps na to at ang mindset na to, hindi ka na basta-basta magiging one-day millionaire. Yung tipong isang araw ka lang masaya, wala na, ubos na agad. Kundi magiging long-term wealth builder ka na, may pera ka na, may ipon, may investments na pwedeng lumago sa'yo in the future. Tandaan, bawat bonus, incentive, o extra income ay isang opportunity para palaguin ang future mo, hindi lang para lusawin sa isang araw.
So there you have it mga ka-RFF. Kung gusto mo ng guidance sa money management, financial planning, or retirement planning, please reach out to us and we will be glad to assist you. Kung nagustuhan mo ang video na to, please hit the like button, share it to your friends and family, and kung hindi ka pa ka-RFF, mag-subscribe ka na. Once again mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman. Thank you and have a nice day.